Siksik ang linggong ito para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balikan natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa The President in Action sa ulat ni Kenneth Paciente. Sa unang araw ng kanyang work week, tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung paano mapapababa ang presyo ng pagkain lalo na sa bigas at iba pang agricultural products. Sa ilalim ng bagong kautusan ng Pangulo, pinabibilis at pinasisimple ang mga proseso at patakaran sa pag-aangkat ng mga agricultural product. Pinaalis ang non-tariff barriers at pinadaragdagan ang minimum access volume o limitasyon sa pag-aangkat ng ilang produkto. At dahil may mga nakaimbak pang supply ang ilang negosyante, posibleng bumaba ang presyo ng pagkain lalo na ang baboy sa bare months. Lunes din ang tinanggap ng Pangulo sa Malacanang ang Amir of Qatar na si His Excellency Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Nagkaroon ng bilateral meeting ang dalawang lider at tinalakay ang mga kooperasyon na magpapatatag at magpapatibay sa samahan ng Pilipinas at Qatar. With the hope that our discussion will open opportunities to improve and to strengthen our bilateral relations at every level, at the commercial level, at the government-to-government level, at the people-to-people level. This is our aspiration, and I think that if we are agreed that this is the way to go, there is much potential that we can take advantage of. Martes, siksik ang naging aktibidad ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa San Jose Occidental, Mindoro. Personal na tiningnan ng Pangulo ang kalagayan ng natuyong sakahan dahil sa El Nino. Dumalaw rin ang Pangulo sa bagong Pilipinas Servicio Fair, kadiwa ng Pangulo, at pinangunahan ang pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo. Pinagkakaisa natin lahat yan upang gawin lahat ng kailangan gawin. Lahat ng kaya namin gawin upang tumulong sa mga tinamaan nitong El Nino. Last stop ng Pangulo ang town hall meeting kung saan tinalakay ang problema sa mahal na kuryente, irigasyon at problema ng mga katutubo. Maraming salamat sa inyo lahat at sana po huwag kayo magsawa sa pag-abiso sa amin, sa national government. Kung ano pa ang pangangailangan ninyo, andito po kami lahat. Huwebes, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapaigting sa paglaban sa child abuse. Inatasan ng Pangulo ang DILG at Philippine National Police na paigtingin ang monitoring ng online child abuse dito sa bansa at abroad at habulin ang mga sangkot sa child pornography. Nito ring Huwebes, ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapalawig sa kontrata ng mga contract of service at job order employees ng gobyerno. Sa sectoral meeting sa Palasyo kasama ang DILG, COA at Civil Service Commission, in-extend ng Pangulo ang kontrata ng mga COS at JO hanggang Disyembre ng susunod na taon. Dumalo rin ang Pangulo sa First Joint National Peace and Order Council at Regional Peace and Order Council. Dito hinikayat ng Pangulo ang mga pulis na maging bahagi ng komunidad na kanilang pinagsisilbihan. Pinangunahan rin ng Pangulo ang ika-15 board meeting ng NEDA o National Economic and Development Authority. Kasama ang NEDA board, inaprubahan ng Pangulo ang ilang pagbabago sa UP-PGH Cancer Center na isang public-private partnership project. Aprobado rin ang guidelines sa pag-review at pag-aproba sa mga national PPP proposal at inadapt na rin bilang national policy ang matatag curriculum ng Department of Education. Kenneth Paciente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.